Bumili ang Pilipinas ng makabagong mga superpowered sea monster warships, humuhubog ng bagong panahon ng maritime. Sa isang madiskarteng hakbang na nagdulot ng shockwave sa buong Asya, nakuha ng Pilipinas ang dalawa sa pinakamalaking superpowered na sea monster warship sa kontinente. Ang pagkuha na nakatago sa lihim hanggang ngayon, ay nagmamarka ng isang groundbreaking na hakbang sa mga kakayahan ng hukbong dagat ng bansa, na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa potensyal na epekto sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang mga mapagkukunang malapit sa usapin ay nagbubunyag na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakakuha ng isang kasunduan sa isang hindi natukoy na entity upang kunin ang mga kakilakilabot na sea monster warship na ito. Ang mga napakalaking nilalang na ito, na inilarawan bilang advanced sa teknolohiya at kumpleto sa kagamitan para sa pakikidigma sa dagat, ay nakahanda upang muling tukuyin ang lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas at palawakin ang impluwensya nito sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea. Ang mga barkong pandigma ng halimaw sa dagat, na sinasabing nilagyan ng makabagong teknolohiya at armas, ay sinasabing nagtataglay ng kakayahang mag-navigate sa itaas at ibaba ng ibabaw ng tubig na ginagawa itong maraming gamit para sa hanay ng mga operasyong pandagat. Inaakala ng mga analist na ang pagkuha ay naaayon sa pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat at igiit ang soberanya nito sa harap ng mga alitan sa teritoryo sa rehiyon. Ang mga detalyeng nakapalibot sa mga barkong pandigma ng halimaw sa dagat ay nananatiling inuri, na nag-iiwan ng puwang para sa haka-haka at intriga. Iminumungkahi ng mga eksperto sa militar na ang mga nilalang na ito ay maaaring magkaroon ng mga kakayahan tulad ng mga advanced na sonar system, long-range missiles, at ang kakayahang maglunsad ng mga aerial drone, na posibleng magbigay sa Pilipinas ng malaking kalamangan sa pakikipag-ugnayan sa hukbong dagat. Ang mga kritiko at mga kalapit na bansa ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa militarisasyon ng gayong makapangyarihang mga nilalang sa dagat, na nagtatanong sa mga implikasyon para sa katatagan ng rehiyon. Ang China, sa partikular, ay nagpahayag ng pangamba sa pinakabagong hakbang ng Pilipinas, na nagpapahayag ng pangangailangan para sa transparency at hinihimok ang lahat ng mga bansa sa rehiyon na magpigil sa kanilang mga pag-unlad ng militar. Ang Estados Unidos, na matagal ng kaalyado ng Pilipinas, ay wala pang opisyal na pahayag tungkol sa usapin. Inaasahan ng mga tagamasid na ang pagkuha ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa maselan na balanse ng kapangyarihan sa South China Sea, isang rehiyon na puno ng mga alitan sa teritoryo at geopolitical tensions. Nagsalita si Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa sa isang anunsyo sa telebisyon na kinumpirma ang pagkuha ng mga sea monster warship. Ang aming pangako sa pagtatanggol sa aming soberanya at pagtiyak sa seguridad ng aming mga hangganang pandagat ay hindi natitinag, sabi ni Duterte, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang matatag na presensya ng hukbong dagat sa harap ng umuusbong na mga hamon sa rehiyon. Ang internasyonal na komunidad ay naghihintay ng karagdagang mga detalye sa mga kakayahan at mga detalye ng mga barkong pandigma ng halimaw sa dagat, na hinuhulaan ng ilang eksperto na maaaring gamitin ng Pilipinas ang mga ito para magsagawa ng mga maritime patrol, pangalagaan ang mahahalagang sea lane, at mabilis na tumugon sa mga umuusbong na banta sa rehiyon. Ang mga alalahanin sa kapaligiran at etikal ay kasama rin sa pagkuha, dahil ang mga tanong ay lumitaw tungkol sa kagalingan ng mga halimaw sa dagat at ang potensyal na epekto sa mga marine ecosystem. Ang mga aktivista at conservationist ay nananawagan para sa transparency sa kung paano gagamitin ang mga nilalang na ito, at para sa mga hakbang upang matiyak ang kanilang kapakanan sa panahon ng mga operasyong militar. Ang Kagawaran ng Depensa ng Pilipinas ay naglabas ng isang pahayag na tumutugon sa mga alalahaning ito, na iginiit na ang mga sea monster warship ay ipapakalat ng responsable at sa mahigpit na pagsunod sa mga internasyonal na batas at mga regulasyon sa kapaligiran.
Ang pahayag ay nagpapahiwatig din ng pakikipagtulungan sa mga marine biologist at mga eksperto sa kapaligiran upang subaybayan at pag-aanin ang anumang masamang epekto sa mga nilalang at kanilang tirahan. Habang umaalingaw-ngaw ang balita sa buong mundo, nahati ang mga eksperto sa mga potensyal na epekto ng matapang na hakbang na ito ng Pilipinas. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang mga barkong pandigma ng halimaw sa dagat ay maaaring magbigay ng balanse ng kapangyarihan sa South China Sea na magpapahusay sa mga kakayahan ng bansa sa pagpigil laban sa mga potensyal na kalaban. Ang iba ay nag-iingat laban sa mga panganib at kawalan ng katiyakan na nauugnay sa pag-deploy ng mga buhay na nilalang sa mga operasyong militar, na humihimok ng isang maingat at nasusukat na diskarte. Sa mga darating na linggo, ang Pilipinas ay inaasahang haharap sa mas mataas na pagsisiyasat at mga panawagan para sa transparency mula sa internasyonal na komunidad. Ang pag-unveil ng mga superpowered na sea monster warship na ito ay nagtulak sa bansa sa hindi pa natukoy na katubigan na bumubuo ng isang bagong kabanata sa maritime warfare at diplomasya sa rehiyon. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang mga barkong pandigma ng halimaw sa dagat ay maaaring magbigay ng balanse ng kapangyarihan sa South China Sea na magpapahusay sa mga kakayahan ng bansa sa pagpigil laban sa mga potensyal na kalaban. Ang iba ay nag-iingat laban sa mga panganib at kawalan ng katiyakan na nauugnay sa pag-deploy ng mga buhay na nilalang sa mga operasyong militar, na humihimok ng isang maingat at nasusukat na diskarte. Sa mga darating na linggo, ang Pilipinas ay inaasahang haharap sa mas mataas na pagsisiyasat at mga panawagan para sa transparency mula sa internasyonal na komunidad. Ang pag-unveil ng mga superpowered na sea monster warship na ito ay nagtulak sa bansa sa hindi pa natukoy na katubigan na bumubuo ng isang bagong kabanata sa maritime warfare at diplomasya sa rehiyon.